Sa pusod ng gabi, habang ang hangin ay tila may bulong ng mga patay, may isang ilaw na kandila ang pilit na hindi pinapatay ng hangin. Sa harap nito, isang matandang babae ang nakaluhod, basang-basa ng pawis kahit malamig ang paligid. Nakapikit ang mga mata niya habang paulit-ulit na binibigkas ang hindi maunawa ang dasal. Sa tabi niya, isang lumang larawan, kupas na ang kulay, ngunit kita pa rin ang mukha ng isang batang lalaking umiiyak, may dugo sa gilid ng labi. Ito ang kabayaran, mahina niyang bulong, bago tuluyang pinatay ang apoy ng kandila gamit ang sariling hininga. Sa kabilang bayan, sa isang tagong barangay sa bulubunduking bahagi ng Timog Luzon, dumating si Elias, isang manggagamot na halos walang nakakaalam ng pinanggalingan. Tahimik siya, laging nakayuko at kakaunti lang ang sinasabi. Bitbit niya ang isang kahon ng mga yerbang gamot, amuletong may ukit ng ahas, at ang lumang litrato ng batang umiiyak, na palagi niyang inilalagay sa ilalim ng kanyang banig tuwing gabi. Si Elias ay hindi ordinaryong albularyo. Sa Maynila, siya'y dating intern sa isang ospital, ngunit isang gabi na sangkot sa isang kaso ng medikal na pagkakamali. Isang batang babae ang namatay sa kanyang unang gabi ng duty. Hindi niya pinatay, pero siya ang nasisi. Simula noon, para bang may multo ng pagkakamali na sumusunod sa bawat hakbang niya. Mula lungsod, nagtago siya sa mga liblib na lugar, naghanap ng katahimikan o pagtakas. Nang marinig niyang may barangay na nangangailangan ng manggagamot, isang liblib na komunidad na umano ibihira mabisita ng doktor, agad siyang naglakbay. Walang cellphone signal, walang kuryente, at tila lahat ng oras ay 6:00 ng gabi. Doon niya nakilala si Mang Andoy, isang masayahing magsasaka na tila walang alam sa takot. Huwag kang mag-alala, Elias. Dito, kahit malayo sa syudad, pamilya ang turing ng lahat, ani Mang Andoy habang tinutulungan si Elias na ayusin ang kanyang kubo. Ngunit napansin agad ni Elias ang ilang bagay na hindi maipaliwanag. Gabi-gabi may mga batang hindi lumalabas ng bahay kahit umaga pa. May mga matandang bigla na lang nagkakandisay, ngunit gumagaling paghinaplos ng isang matandang babae na hindi niya pa nakikilala. At tuwing Biyernes ng gabi, may kakaibang tunog na parang pag-iyak ng sanggol na nagmumula sa kagubatan. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang apoy ng kanyang kalan, biglang bumukas ang pinto. Walang hangin, walang tao. Ngunit sa lupa may naiwan isang patak ng dugo. Hayop lang yan. Baka manok na naman ni Aling Pilar, sabi ni Mang Andoy kinabukasan, sinubukang gawing biro ang takot ni Elias. Pero sa mata ni Elias, at sa pagkakatingin niya sa palad niyang may bakas ng dugo, hindi hayop ang dumaan sa kanyang pinto. Doon nagsimula ang mga panaginip. Isang babae, nakasuot ng puting saya, may malalalim na mata at maputlang balat, ang palaging sumusulpot. Sa panaginip, hinihila siya nito sa kagubatan. At sa huli, palaging ibinubulong ang parehong linya, hindi lahat ng may sugat ay tao. At hindi lahat ng gumagaling ay ligtas. Nagising siyang pawis na pawis, hawak ang lumang litrato, na sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay may bagong bahid ng dugo sa gilid. Lumipas ang mga araw, lalong humigpit ang kaba sa dibdib ni Elias. Lalo na nang makita niya si Aling Sabel, ang matandang hilot ng barangay. Nakatingin lang ito sa kanya, hindi umiimik, ngunit ang titig, para bang alam nito ang lahat ng lihim ni Elias. Sa isang pagtitipon, nang mag-abot sila ng tingin, dahan-dahan itong ngumiti, isang ngiting walang saya, isang ngiting may babala. Minsang inaya siya ni Mang Andoy sa ilog, para mag-unwind naman. Masyado kang seryoso, Elias.
Doon sila nagpalamig, nagtawanan, nagtampisaw sa malamig na tubig habang pinapanood ang mga ibong sumasayaw sa ulap. Sa isang sandali, nakalimutan ni Elias ang bigat sa dibdib. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, hindi mawaglit sa isipan niya ang tanong, bakit walang anino ang matandang babae sa panaginip? Sa ikatlong gabi ng kanyang pananatili, nagising siya sa kaluskos sa bubong. Dahan-dahan siyang bumangon, tangan ang lamparang digas. Habang lumalapit siya sa pinto, muling bumukas ito ng mag-isa. Sa maisilong ng kanyang kubo, nakita niya ang isang batang babae, nakasuot ng puting damit, duguan ang paa at walang mukha. Hindi siya makagalaw. Hindi makasigaw. Ngunit sa kanyang mga mata, sa titig niyang punong-puno ng pagkagimbal, makikita ang kirot, ang pagsisisi, ang pagkabasag ng taong gustong kumawala sa nakaraan. Lumapit ang bata, iniabot sa kanya ang litrato, ang parehong litrato ng batang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito may kasama ng isa pang mukha sa larawan. Isang babaeng parang bangkay. At biglang may bumulong sa hangin, bumalik ka para gumaling pero sa lugar na ito, ang paghilom ay may kabayaran. Nanigas si Elias, nakatitig sa larawan. Sa gilid ng mata niya, unti-unting gumalaw ang anino sa likod. 1, 2, 3. May nakatingin sa kanya mula sa dilim. At sa likod ng kanyang tenga, naramdaman niyang may malamig na hininga. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Hindi alam ni Elias kung gaano siya katagal nakatayo sa harap ng batang babae. Parang huminto ang oras. Sa kamay niya, ang litrato'y basang-basa ng pawis at malamig na hamog. Ngunit mas malamig ang pakiramdam niya sa loob. Sa larawan, ang bagong mukhang lumitaw, ang babae sa kanyang panaginip, ay tumingin sa kanya na parang kilala siya, parang ina. Pagbalik niya sa loob ng kanyang kubo, halos hindi siya makahinga. Wala siyang sinabing kahit ano kinamang andoy nang bisitahin siya kinabukasan. Ayos ka lang ba, Elias? Parang hindi ka natulog, tanong nito, ngunit ngumiti lang siya ng pilit. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na may batang multo na walang mukha ang nagpakita sa kanya. At ang mas hindi niya kayang tanggapin, tila may ugnayan siya sa batang iyon. Ilang araw siyang halos hindi lumalabas. Nakaupo lang siya sa loob ng kubo, hawak-hawak ang amuleto niyang may ukit ng ahas at ang litrato. Paulit-ulit niyang iniisip, bakit may babae sa litrato? Bakit ngayon lang ito lumitaw? Sa katahimikan ng kanyang pagkukulong, unti-unting bumabalik ang alaala, hindi lang ng batang namatay sa ospital, kundi ng kanyang ina. Matagal na itong patay, ngunit may tinatago siya, isang bagay na hindi niya kailanman inamin kahit kanino. Ang ina niya ay isang mananambal, isang manggagamot din, pero sinumpa ng kanilang baryo, dahil may isang batang nawala sa mismong araw ng isang ritual na ginanap ng kanyang ina. Kaya't bata pa lang si Elias, pinandidirihan na siya. Anak ng mangkukulam, bulong ng mga kapitbahay. Minsan, sinubukan siyang saktan ng mga lasing sa kanto. Kaya't sa halip na tumanda sa pamilya, lumaya siya sa edad na 14. Pinili niya ang agham, ang medisina, upang takasan ang mansa ng kanyang pinagmulan. Ngunit kahit anong layo ang gawin niya, parang laging may nakatingin. Laging may bumubulong. Sa sumunod na gabi, habang inaayos niya ang kanyang mga halamang gamot, may narinig siyang tila awitin. Hindi ito musika, hindi ito kanta ng tao. Tunog ito ng tubig na humihinga, ng ilog na marunong magalit. Sumilip siya sa bintana, at sa gilid ng kubo, may nakita siyang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Mukha itong tao, matangkad, maputla, ngunit ang mga matay berde,
at ang balat ay parang basang kaliskis. Hindi ito ng usig. Ngunit sa paraan ng pagtitig nito kay Elias, parang may nais itong ibalik na nawala. Hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng tao. Anito, ang tinig ay parang alon ng tubig na sumasalpok sa bato. May sugat kang minana. At may paniningil na darating. Naglahong parang usok ang nilalang. Naiwan si Elias na nanginginig. Isa lang ang alam niya, hindi na ito tungkol sa mga halamang gamot o sa batang namatay sa ospital. May mas malalim, mas matandang sugat na kailangang hilumin, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa kagubatan kung saan siya unang dinalaw ng bata. Doon, sa ilalim ng puno ng balete, may nakita siyang maliit na bowl, mukhang luma at puno ng agyo. Sa loob nito, may isang mutya na kulay asul na parang mata ng dagat. At isang sulat, kinakalawang na ang tinta, ngunit mababasa pa rin. Kung binabasa mo ito, anak, ibig sabihin ay hinahanap mo ang totoo. Ang sumpa ng dugo natin ay hindi sakit, ito'y panata. Pinili kong gamutin ang may sakit, kahit kapalit ay ang buhay ng inosente. Huwag mong tularan ang pagkakamali ko. Hindi ko nais ang sumpa sa iyo, ngunit ito ay minana. Hanggang may dugo ang inosente, mananatili ito. Napaupo si Elias. Ang mutya ay biglang umiinit sa kanyang palad. Para bang buhay ito, para bang alam nitong siya ang nararapat na humawak nito. Sa sulok ng kanyang mata, may gumalaw. Isang anino. Tila may sumusunod sa kanya. Pabalik sa kubo, napansin ng mga tao ang pagbabago sa kanya. Lalo na si Aling Sabel, ang matandang hilot. Hindi mo kayang dalhin yan, Elias, bulong nito habang naglalakad siya sa palengke. Hindi ka pa handa. Tao lang ako, bulalas ni Elias, hindi makatingin ang diretsyo. Pero bakit ganoon ang tingin niyo sa akin? Ngumiti si Aling Sabel. Dahil hindi ka na lang tao. At baka noon pa man hindi ka lang basta manggagamot. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Pinagmasdan niya ang mutya, at sa kanyang isipan, paulit-ulit ang linyang bumulong sa kanya noon, hindi lahat ng gumagaling ay ligtas. Ngunit sa pagkakataong ito, may dagdag na tinig, at hindi lahat ng may kagalingan ay pinagpapala. Unti-unti, nagkakaroon siya ng panaginip kung saan umiikot ang parehong eksena, isang batang umiiyak, isang babae sa puting saya, at ang boses ng kanyang ina na nagsasabing, may kabayaran, paggising niya. May sugat sa kanyang braso, hindi malalim pero parang kagat. At sa labas ng kanyang kubo, nakita niyang may nag-iwan ng bagong tandang, isang pulang kandila na nakasindi pa, kahit walang hangin at ulan ang bumalot sa gabi. Hindi niya alam kung sino ang may gawa. Hindi niya alam kung bakit sa lahat ng lugar, dito siya napunta. Ngunit alam niyang unti-unti nang nabubuksan ang pinto ng isang bagay na hindi na niya kayang isara. Kaya't muli siyang tumingin sa litrato. Ngayon, hindi na lang dalawang mukha ang nandoon. Tatlo na. At ang bagong mukha ay kanya. Ikaw ba may alaala kang ayaw mong balikan, pero patuloy kang tinatawag sa panaginip? Dahil minsan ang nakaraan ay hindi lumilipas. Inaabangan ka lang nitong magbalik. Simula nang lumabas ang ikatlong mukha sa litrato, ang mukha niya, parang nabiyak ang mundo ni Elias. Hindi na niya alam kung alin ang totoo, ang mga taon niyang ginugol sa ospital, sa paggagamot, sa pagtakas sa anino ng kanyang ina o ang tahimik, madilim na baryong ito na tila unti-unting gumigising sa lumang sumpa. Gabi-gabi, kinakausap siya ng panaginip. Hindi sa salita. Sa mga mata. Sa mga sulyap. Sa mga matang puno ng luha, dugo o galit.
Sa batang babae na laging nakatayo sa tabi ng balete, nakangiti pero walang kaluluwa sa likod ng titig. Laging parehong eksena, ngunit kada gabi ay may nadaragdag. Isang boses. Isang sigaw. Isang kandila na patay bigla sa ihip ng wala. Tuwing gigising siya, pawis na pawis ang katawan niya, at ang mutyang nakuha niya, yung kulay asul na parang mata ng dagat, ay umiinit na parang may pulso. Dinadala niya ito kahit saan. Kahit sa palengke. Kahit sa pagtulog. Kahit sa pagligo. Para bang natatakot siyang iwan ito, na parang kung mabitawan niya ito kahit saglit, may mawawala sa kanya. O may makukuha sa kanya. Isang araw, habang naglalakad siya sa paanan ng bundok upang kumuha ng halamang gamot, may nadaanan siyang matandang babae na hindi niya pa nakikita noon. Nakatayo lang ito sa ilalim ng puno, hawak ang isang puting payong kahit walang araw. Hindi mo dapat binuhay ang alaala, sabi ng babae, walang emosyon sa tinig. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, sagot ni Elias, nanginginig ang kamay habang hawak ang bayong. Tumingin lang ito sa kanya. Matagal. Tahimik. Gaze moment iyon, isang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Ang klase ng titig na parang hubad ka. Parang nakikita niya ang mga bagay na itinatago mo kahit sa sarili mo. Paglingon ni Elias, wala na ang matanda. Walang yapak, walang tunog. Parang hangin lang na dumaan at lumusot sa pagitan ng balat at buto niya. Simula noon, tila lahat ng paligid ay nagbago. Mga bata sa baryo, hindi na dumaraan sa tapat ng kanyang kubo. Si Mang Andoy, biglang hindi na bumibisita. Si Aling Sabel, umiwas ng tingin nang minsang magkasalubong sila. Sa gabi, may naririnig siyang kaluskos sa bubong. Hindi daga. Hindi pusa. Mabigat. Mabagal. Parang may nilalang na nagmamasidlang mula sa dilim. Isang gabi, nakita niyang bukas ang bintana ng kanyang silid. Hindi niya ito binuksan. Sa lamesita, may bagong kandila na pula, katulad ng iniwan noong isang gabi, pero ngayon may bakas ng dugo sa paanan nito. Sa ilalim, may papel na tiniklop ng 4 na beses. Nang buksan niya, may sulat, bakit ka pa lumayo kung babalikan ka rin ang dugo mo? Sa puntong ito, hindi na niya alam kung tumatakbo siya palayo o pabalik. Buong buhay niya, inakala niyang ang agham ang sagot. Na kayang gamutin ng medisina ang lahat. Pero paano mo gagamutin ang sugat ng kaluluwa? Paano mo aalisin ang mansa ng sumpa na isinilang kasama mo? Naglakad siya palapit sa maliit na altar ng kanyang ina, isang lumang kahoy na mailumang larawan nito, isang kandilang puti, at ang singsing na laging suot ng kanyang ina noong bata pa siya. Singsing na hindi niya kailanman nahawakan habang buhay pa ito. Singsing na iniwan ng bangkay ng ina bago ito nilibing sa dilim ng gabi, sa utos ng matatanda sa baryo na nagsabing, hindi siya dapat ituring na isa sa atin. Dinampot niya ang singsing at isinuot sa daliri. Saktong-sakto ito, parang matagal nang hinihintay na bumalik. At sa oras na iyon, may narinig siyang tawanan sa labas ng bintana. Mga batang tumatawa. Ngunit ang tunog hindi masaya. Parang alam nila ang may nilalamon na ang loob ng kanyang kubo. Parang alam nilang unti-unti nang nabubura ang pagitan ng dati at ngayon, ng buhay at hindi, ng tao at nilalang. Sa sumunod na araw, may naglaho sa baryo. Isang lalaking mangingisda na laging dumadaan sa harap ng kubo ni Elias. Walang iniwang bakas. Walang senyas ng away o pagnanakaw. Pero sa sahig ng kanyang bangka, may mansa ng itim na dugo.
At isang buhok, puti at mahaba, na parang sa matandang nakita ni Elias noon sa ilalim ng puno. Nang tanungin siya ng mga tao, wala siyang maisagot. Baka lumuwas lang, sabi niya. Pero ang totoo, alam niyang hindi ito simpleng pagkawala. May kinukuha, may binabalikan, at baka siya ang susunod. Sa huling gabi, bago siya tuluyang magdesisyong iwan ang baryo o harapin ang anino nito, umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang mutya, ang singsing ng ina, at ang larawan na ngayon ay may 4 na mukha na. Isa roon, muling bago. Isang lalaking tila pamilyar. At sa likod ng litrato, may bagong sulat na hindi niya alam kung sino ang nagsulat. Hindi mo kailangang maging siya. Pero hindi mo rin maiiwasan ang dugo mo. Tumulo ang luha ni Elias. Tahimik. Walang hikbi. Gaze moment ulit, yung tipo ng lungkot na walang tunog, pero masakit sa dibdib. At nang mapatingin siya sa salamin, hindi niya agad nakilala ang sarili. Hindi dahil sa anyo, kundi sa tingin. Para bang may iba na ring nakatingin pabalik. Sa labas ng bintana, may kandilang pula na naman. Sindi. Buhay. Tingin. At sa dilim ng gabi, isang tinig ang bumulong. Anong klaseng manggagamot ang hindi marunong gamutin ang sarili niyang kaluluwa? Ikaw ba nakatingin na sa salamin at naisip, ako pa ba to? O baka may ibang naninirahan na sa anyo mo? Mula ng gabing iyon, hindi na muling nakatulog ng buo si Elias. Sa bawat pagsara ng mata niya, nandoon na naman ang panaginip, parehong lugar, parehong batang babae, pareho ang ngiti na walang laman, pero ngayon, may dinadala na siyang bagay, ang mutya. Inaabot ito sa kanya, pero tuwing kukunin niya, namamatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Itim. Lamig. At isang boses na pabulong lang, hindi ito sa iyo, kundi para sa iyo. Tuwing umaga, tila hindi nawawala ang bigat sa dibdib niya. Para bang may nakaupo sa balikat niya, bumubulong habang naglalakad siya papuntang ilog, habang kumukuha ng mga halamang gamot, habang pinipilit maging normal sa mata ng mga tao. Kahit alam naman nilang hindi na siya kailanman magiging katulad nila. Minsang papalapit siya sa ilog, bigla na lang nagsilabasan ang mga uwak. Daan-daan. Itim ang langit kahit tirik ang araw. Lumipad ang mga ito paikot sa kanya, tapos bigla na lang naglaho. Parang hindi sila galing sa langit kundi mula sa ilalim ng lupa. Elias, sigaw ni Sari, ang matalik niyang kaibigan. Siya lang ang natirang lumalapit pa rin sa kanya, kahit ramdam na rin ito ang lamig na bumabalot sa paligid. Kailangan nating umalis dito. May kakaiba na talaga. Nanginginig ang tinig ni Sari habang hawak ang isang kutsilyong pamputol ng damo. Kagabi, nakita ko si Tatang Lucio, pero matagal na siyang patay, di ba? Nakatayo lang siya sa bakuran namin, pero parang butot balat, tapos puro dugo ang mga mata niya. Hindi makasagot si Elias. Sa halip, iniabot niya ang larawan. Tingnan mo. Bawat nawawala lumalabas dito. Parang inihahanda tayo. Napaupo si Sari. Hindi niya masabi kung galit ba siya o natatakot. Ano ba to, Elias? Bakit ikaw? Anong meron sa'yo? Hindi rin alam ni Elias. Pero ang mutya, ang singsing, ang larawan, lahat ito, parang sinulid na hinahawakang mahigpit ng mga patay, at siya lang ang makakaunawa kung paano ito puputulin o kung kailangan niya itong buuin. Sa gabi, bumalik na naman ang panaginip. Ngayon, sa halip na batang babae, si Elias na ang nakatayo sa gitna ng kadiliman. Nasa harap niya ang kanyang ina. Pero hindi ito buhay.
Nakatayo lang ito roon, may tali sa liig, may dugo sa kamay, at sa bawat bulong nito, parang naukit sa dibdib niya ang sakit na dati ay tinatago lang ng katahimikan. Pagising niya, pawis na pawis siya. Nakahawak siya sa mutya na ngayon ay hindi na bughaw, pula na. Parang dugo sa ilalim ng salamin. Hindi lang ito proteksyon, bulong niya sa sarili. Ito ang ugnayan. Biglang may kalabog mula sa labas. Pagbukas niya ng pinto, may mga aso sa paligid ng kubo. Tahimik. Hindi umaalulong. Nakatitig lang sa kanya. Lahat sila, itim ang mga mata. Walang mapagkakatiwalaan. Parang hindi na sila hayop, kundi tagapagbantay ng kung anong mas malalim at mas matagal nang naghihintay. Kinabukasan, nagdesisyon siyang maghanda. Hindi bilang manggagamot. Bilang anak ng isang taong sinumpa. Bilang tagapagmana ng kasalanan na hindi niya pinili, pero kailangan niyang buhatin. Hindi natin kayang labanan to, bulalas ni Sari, habang binabalot nila ang mga halamang proteksyon sa paligid ng kubo. Hindi ito sakit na kayang gamutin. Sumpa ito, Elias. Hindi natin kailangang labanan para manalo, sagot niya, mababa ang tinig. Minsan, sapat na ang hindi tayo mawala sa sarili. Ngunit gabi-gabi, pinipilit siyang mawala. Pinipilit siyang mawala sa katinuan. Laging may naririnig na yapak sa kisam. Laging may aninong dumadaan sa salamin kahit wala namang tao. At laging may kandilang sindi kahit hindi naman siya nagsindi. At minsan, sa kalagitnaan ng dilim, naririnig niya ang sarili niyang boses mula sa labas ng kubo. Elias, tao lang siya. Pero bakit parang may nakatira na ring iba sa katawan niya? Isang gabi, habang hawak niya ang singsing ng kanyang ina, may naalala siyang eksena, isa sa mga pinakatinatago niyang alaala. 4 na taong gulang pa lang siya noon. Umuulan. Narinig niyang umiiyak ang ina niya habang may mga kalalakihang pilit siyang kinakaladkad palabas ng bahay. Hindi ako ang dapat niyong katakutan, sigaw nito habang yakap ang maliit na katawan ni Elias. Dugo ko siya. Ako ang dapat ninyong isakripisyo, hindi siya. Pero hindi siya sinakripisyo. Ang ina niya ang nawala kinabukasan. At ngayon siya na ang sinusundan ng kadiliman. Ang mutya, ang singsing, ang larawan, lahat ito pala ay paalala. Hindi lang ng sumpa, kundi ng sakripisyong ginawa para sa kanya. Nang tanong na ngayon ay kailangan niyang sagutin, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Sari, kahit takot, ay nanatili sa tabi niya. Pero hindi na niya matiyak kung totoo pa ang lahat. Kung si Sari pa ba talaga ang kasama niya, o kung isa na lang itong bahagi ng ilusyon. Kasi sa bawat pagtingin niya sa kanya, parang may ibang matang nakatingin pabalik. Parang may ibang boses sa likod ng tinig niya. At nang gabing iyon, muling sumiklab ang parehong eksena, apoy, kandila, larawan, at panaginip. Ngunit ngayong gabi may bago. May mukhang lumilitaw sa likod niya sa panaginip. Mukhang hindi niya kilala pero kamukha niya. Sa salamin ng panaginip, 2 ang anyo niya. Isa sa harap. Isa sa likod. At bumulong ulit ang boses, ikaw ang iniwan. Ikaw ang pinili. Ikaw ang susunod. Sa dilim ng kubo, habang unti-unting naubos ang huling kandila, napatingin siya sa larawan. May 6 na mukha na ngayon. At ang huli ay nakangiti. Tahimik. Walang pangalan. Pero alam mong ikaw iyon. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang sunod na mukha sa litrato? Bakit ngayon mo lang sinabi?
Sumigaw si Elias, nanginginig ang tinig habang hawak-hawak ang basang mutya. Hindi na ito matingkad na pula gaya ng dati. Ngayon, para na itong kulay uling, parang pusong natuyuan ng dugo. Umiinit ito sa palad niya, parang may gustong pumutok mula sa loob. At sa harap niya si Sari. Nakatungo. Hindi umiiyak, pero malinaw ang bigat sa mukha. Gaze moment. Hindi niya kailangang magsalita para sabihing may kasalanan siya. Matagal ko nang alam, mahinang tugon ni Sari. Bago ka pa dumating dito may kasunduan na. Ang mga aswang, hindi sila basta-basta pumapatay. Pinipili nila. At isa sa mga pinili ako. Biglang nanlambot ang tuhod ni Elias. Parang bumukas ang lupa sa ilalim niya. Hindi mo to ginawa. Ginawa ko. Pero hindi para saktan ka. Kundi para iligtas ang sarili ko. Ang pamilya ko. Noong gabing dumating ka, may kapalit. May kailangang isuko. Napatayo si Elias, halos mapatalikod. Ngunit tumigil siya. Kasi biglang umihip ang malamig na hangin sa loob mismo ng kubo. Walang bukas na bintana. Wala ring ilaw. Ang larawan sa dingding gumalaw. Nahulog. Sa pagkakapulot niya rito, may napansin siyang bago. May 7 mukha na ngayon. At ang ikapito si Sari. Hindi ko alam kung anong totoo pa, sabi ni Elias, halos wala sa sarili. Hindi ko na alam kung ikaw pa yan. Wala na rin akong alam, sagot ni Sari. Hindi mo alam kung ano nang pinagdadaanan ko habang nakikita kong unti-unting binabawi ng barangay ang pagkatao mo. Hindi nila alam ang totoo. Pero alam ko. Isa kang anak na nila mo ng dilim. At ako ang bantay. Hindi man lang siya lumapit. Pero ramdam ni Elias na may pader na nabuo sa pagitan nila. Hindi na ito kagaya ng dati, 2 batang nagtatawanan sa ilalim ng araw. Ngayon, 2 kaluluwang nagkakahiwalay sa pagitan ng lihim, takot, at mga kasalanang hindi na kayang bawiin. Sa labas, biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang huni ng mga kuliglig. Wala na ring hangin. Ngunit sa di kalayuan may isang iyak. Hindi tao. Hindi hayop. Isa itong tunog ng pagkawala. Sumilip si Elias. Sa may tabing ilog, mailiwanag. Apoy. Tumakbo siya. Wala na sa isip ang takot. Ang kubo ni Mang Apong, ang albularyong tumulong sa kanya minsan, nasusunog. Pagsapit niya roon, wala nang natira kundi abo. At sa gitna ng abo isang sulat. Hindi lahat ng sugat nakikita. Minsan, kailangan mong mamatay muna bago mo malaman kung sino ka talaga. Sa sulok ng papel, isang palatandaan, pareho ng nasa ilalim ng mutya. Isang bilog na may mata sa gitna. Simbolo ng pagkakatanikala. Hindi ako ang dapat ninyong katakutan. Bumalik ang linyang iyon. Ngayon, mas masakit. Mas malinaw. Kasi hindi na siya sigurado kung sino ang tinutukoy roon. Ang ina niya ba? Ang sarili niya? O si Sari? Pagbalik niya sa kubo, wala na si Sari. Nandoon pa rin ang singsing, pero nakaangat ito sa mesa. Hindi nakapatong. Parang may pumipigil sa gravity. Isa lang ang ibig sabihin, hindi ito gawa ng tao. Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Ngunit bago niya maabot, biglang tumigil ang oras. Walang tunog. Wala ring liwanag. Lahat ng bagay tila inahulog sa espasyo. Sa tapat niya, isang nilalang, di matawag na babae,
di rin lalaki. Mahaba ang buhok pero wala itong anino. Walang mukha. Ngunit may tinig. Pumili ka, Elias. Ano nang pinipili ko? Tanong niya, halos hindi na makahinga. Alin ang mas mahalaga, ang alaala ng mga patay o ang kaligtasan ng mga buhay? Napapikit siya. Sa loob ng kanyang dibdib, parang may naglalaban, ang batang nawalan ng ina, at ang lalaking pinipilit maging tagapagtanggol. Nang imulat niya ang mata, wala na ang nilalang. Nasa kamay na niya ang singsing at malamig ito. Ngunit may nabuo sa loob ng mutya, isang mata. Parang siya na ang tinitingnan nito ngayon. Hindi ito sa iyo, kundi para sa iyo. Bumalik na naman ang linyang iyon. Ngunit ngayon, alam na niya, hindi proteksyon ang hawak niya. Isa itong pamana ng pagpili. At maaaring mali ang naging desisyon ng ina niya noon. Sa likod ng kubo may tunog. Mga yapak. Hindi tao. Mabigat. Parang humahakbang ang lupa. Mula sa dilim, lumabas ang hugis ni Sari. Pero hindi na siya si Sari. Maputla ang balat. Dugo ang mata. At sa kanyang palad hawak niya ang larawan. Pinunit na ito. Isa-isa. Hindi mo ako pipigilan, sabi nito, malamig ang tinig. Kailangan kong tapusin ito. Hindi siya makapagsalita. Sa halip, napatingin siya sa mutya, sa singsing, sa larawan, lahat na naging bahagi ng kwento niya. Ng buhay niya. Ng kasinungalingan. At isang tanong ang umikot sa isip niya, kung ikaw ang kailangang isakripisyo para matapos ang sumpa, papayag ka ba? Hindi na siya sigurado sa sagot. Hindi rin niya alam kung sino pa talaga si Sari. Pero alam niyang may darating pa. Sa labas ng kubo may naglalakad. Mabigat. Mabagal. Marami. At mula sa sulok ng kwarto, nagsimulang bumuo ng sarili ang aninong matagal ng tahimik. Hindi gumagalaw. Pero ngayon nakangiti. Hindi mo ako kilala. Pero kilala na kita. At sa susunod na iglap, sabay-sabay na namatay ang lahat ng kandila. Ikaw ba tatakbo? O hahayaan mong yakapin ka ng dilim? Sa gitna ng dilim, tanging liwanag lang ang mutya, nakaangat sa pagitan ng palad ni Elias at ng nilalang na ngayon ay dating si Sari. Hindi na siya ang babaeng kilala niya. Ang galaw hindi na tao. Ang mukha, parang maskarang may punit na nililimas ng lamig ang bawat titig. Sa bawat hakbang ni Sari, umaalon ang lupa, parang sinisigaw ng paligid ang hindi mabigkas. Walang dapat manatili, sabi niya, boses na hindi galing sa dibdib kundi sa mismong pusod ng gabi. Si Elias, nanginginig ang tuhod pero hindi umatras. Hindi na ito tungkol sa takot. Hindi na ito tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa pagpili. Hindi ikaw ang dapat niyang maging, bulong niya, patuloy ang pagtitig kay Sari. Hindi ganito ang wakas mo. Walang wakas sa ganitong sumpa, sagot nito, sabay bigwas ng kamay. Sa isang iglap, parang pinunit ang hangin, sumabog ang apoy, at bumukas ang mga anino. Mula sa lupa, tumindig ang mga dating patay. Mga taong nawawala sa baryo. Mga mata nilang walang puti. Isa-isa silang lumalapit, mabagal ngunit tiyak. Elias hinawakan ang singsing ng kanyang ina. Ilang taon na ba niya itong dala, akala simpleng alaala? Ngayon, umiilaw ito. Hindi pula. Hindi asul. Kundi puting sobrang linaw, parang liwanag na nagbubura ng kasinungalingan. Hindi ito sa akin, pero para sa akin, bulong niya, paulit-ulit,
parang panalangin. Nilagay niya ang singsing sa gitna ng mutya. Biglang nagsanib ang mga kulay, pulang parang dugo, puting parang liwanag ng buwan, at itim na tila bangungot. Sumiklab ang liwanag. Napaatras ang mga nilalang. Napahinto si Sari. Gaze moment. Nagkatinginan sila ni Elias. Walang salita. Pero malinaw ang pakiusap sa mata niya, tapusin mo na. Kahit ako pa ang mawala. Hindi, sabi ni Elias, umiiyak. Tao ka. Hindi ka dapat ginawang ganito. Ngunit sa likod niya, may isa pang boses. Hindi siya ang target. Ikaw. Si Mang Apong. Buhay. Pero hindi na siya ang albularyong tumulong sa kanya noon. Ang katawan, baluktot, ang mata, parang basag na salamin. At mula sa kanyang dibdib, may umuusbong, itim na sanga, nabubuhay sa laman. Ikaw ang anak ng sinumpa. Hindi niya alam, pero ikaw ang susi. Kaya ka namin pinabalik. Elias na paatras. Hindi niya alam kung saan siya lalapit. Kay Sari. Kay Mang Apong. O sa liwanag na unti-unting nawawala sa kamay niya. Sa isang iglap, tinapik ni Sari ang mutya at tumalsik ito sa lupa. Nadurog. Nawala ang ilaw. Walang ingay. Walang sigaw. Hangin lang. Tahimik na parang patay na lahat. Pero sa ilalim ng abo ng mutya may naiwan. Isang pilas ng sulat galing sa ina niya. Hindi buo. Pero sapat. Kung kailangang mawala ang isa para mabuhay ang lahat, pipiliin kong ikaw ang matira. Tumulo ang luha ni Elias. Iba ang sakit na ito, hindi lang dahil sa katotohanang siya ang susi. Kundi dahil alam niyang ang ina niya piniling siya ang mabuhay. Kapalit ng sarili niya. Kailangan ko bang mamatay para matapos to? Tanong niya, halos pabulong. Ngunit si Sari tahimik na ngayon. Humakbang siya palapit. Tao lang ako, sabi niya, umiiyak. Pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Lumapit siya, hawak ang piraso ng mutya at singsing. Pinagdikit niya ang dalawa at biglang may sumiklab. Ngunit hindi liwanag, kundi alaala. Nakita niya ang huling gabi ng ina niya. Isang babae, umiiyak, hawak ang sanggol. Kinakalaban ang mga anino sa paligid. Isinakripisyo ang sarili para si Elias ay makatakas. At sa likod niya si Mang Apong. Nakatingin. Hindi tumulong. Isang taksil. Siya ang gumawa ng kasunduan. Siya ang nagsimulang lahat. Ngayon, panahon ng tapusin. Bitiwan mo siya, sigaw ni Elias. Bago pa tuluyang mawala ang natitira sa pagkatao mo. Tumawa si Mang Apong. Wala nang pagkatao rito. At sabay bigwas, umatake siya. Pero bago pa niya maabot si Elias, hinarang siya ni Sari. Isang sigaw. Isang ilaw. Isang sakripisyo. Sumabog ang katawan ni Sari sa liwanag, hindi dugo ang lumabas, kundi mga alaala. Mga tawa nila noon. Mga tingin. Mga pangarap na hindi natuloy. At sa dulo, ang huling tingin niya kay Elias. Isang tingin na may yakap. Paalam. At pagmamahal. Pagkatapos wala na siya. Tumigil ang anino. Naglaho ang mga bangkay. At si Mang Apong, naghihingalo, ngunit nakangiti. Wala ka ng kasama. Wala ng mutya. Wala ng susi, bulong niya, bago tuluyang mamatay.
Elias lumuhod. Hawak ang mga abo ng mutya. Ang singsing itim na. Wala ng liwanag. Pero sa kanyang dibdib may apoy. Hindi ng galit, kundi ng desisyong hindi na mababawi. Humarap siya sa silangan. Umiiyak, nanginginig pero buo. Dahil kahit wala na ang lahat, siya pa rin ang natirang saksi. At mula sa dilim, may bumulong muli, hindi ikaw ang wakas. Ikaw ang simula. At sa may gilid ng kanyang paningin isang mata. Nakatingin lang. Nakangiti. Pamilyar. Buhay pa siya. Makalipas ang ilang araw, tahimik na muli ang baryo. Pero hindi na ito ang katahimikang dati nilang kilala. Walang huni ng ibon tuwing umaga. Walang halakhak ng mga bata sa kalsada. Para bang humihinga pa ang lupa, pero laging mababaw lang, parang may nakasabit sa hangin na hindi pa tuluyang naaalis. Si Elias, nakaupo sa harap ng lumang bahay ng kanyang ina. Binasag ang bintana, punit ang kurtina, at ang bubong may marka pa ng sunog. Pero pinili niyang manatili roon. Hindi dahil ligtas ito, kundi dahil ito lang ang natitira. Bitbit pa rin niya ang singsing, pero ngayon, itim na ang bato. Wala na ang liwanag. Pero araw-araw niya pa ring suot. Hindi bilang proteksyon, kundi bilang paalala. Na minsan, may taong sumubok siyang iligtas. At may isa namang kusang isinakripisyo ang sarili para sa kanya. Minsan, dinadala niya ang singsing sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay. Doon niya unang narinig ang tinig ng diwata. Doon rin nawala si Sari. Ang lupa roon parang may pilat. Walang tumutubong damo kahit basang-basa ng ulan. Pero may isa lang na halaman ang lumalaki roon ngayon, isang puting bulaklak na hindi niya kilala, parang hindi dito galing. Araw-araw niya itong dinidiligan. Hindi niya alam kung bakit. Basta, pakiramdam niya may dapat panatilihing buhay. Sa baryo, may mga tao nang bumalik. Pero halos lahat ay tahimik. Yung iba, may mga alaalang nawala. May mga pamilyang nawalan ng anak o asawa at walang paliwanag kung bakit. Pero si Elias, hindi na rin nagtangkang ipaliwanag. Paano mo nga ba sasabihin sa kanila na ang halimaw ay dating kaklase mo, na ang gabing iyon ay pinagtagni-tagni ng kasaysayang binura ng takot? Si Aling Biring, isa sa mga matatandang bumalik, minsan lumapit sa kanya habang nagwawalis siya ng bakuran. Anak, kamukha mo ang ina mo, sabi nito, tahimik pero buo ang tono. Hindi na siya sumagot. Ngumiti lang siya, ngiting maihalo ng lungkot. Kasi ngayon lang niya naintindihan ang ina niya. Ngayon lang niya naramdaman kung gaano kabigat ang pinasa nito. Hindi bilang isang nanay lang, kundi bilang taong pumili na itago ang dilim para protektahan ang liwanag. Tuwing gabi, binabalikan pa rin siya ng panaginip. Hindi na ganoon karahas, pero may pabalik-balik. Laging may batang umiiyak sa ilalim ng ulan. Laging may aninong nakasilip sa bintana. At laging naroon ang boses na marahan pero malamig, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Pero ngayon, hindi na siya tumatakbo sa panaginip. Nakatingin na lang siya sa bata. Minsan nilalapitan, minsan nilalampasan. Kasi alam na niya ang sagot. Nakita niya rin ang sulat ng ina niya, yung pirasong natira sa loob ng mutya. Iningatan niya iyon. Ipinramesa sa lumat may bitak na kahoy. Kahit hindi buo ang sinulat, sapat na para maramdaman niyang minahal siya. Kahit hindi sila nagkausap sa huling pagkakataon. Kahit iniwan siya sa gitna ng sumpa. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa ilog,
may nakasalubong siyang batang lalaki. Marumi ang damit, wala sa ayos ang buhok. Nakaupo sa gilid ng kalsada. "Kuya, nawawala iyong kapatid ko," sabi nito, nanginginig. Napahinto si Elias. Sa likod ng bata, may dumaan na hangin, mabigat, malamig at may kasamang bulong. "Anong pangalan ng kapatid mo?" tanong niya, dahan-dahan. "Isa lang po siyang mutya," sagot ng bata, bago tuluyang maglaho sa anino. Tumigil ang mundo. Walang tunog. Walang liwanag. Nang dumilat si Elias, nasa harap na ulit siya ng bahay. Puno ng pawis, humihingal. Hawak niya ang singsing, umiinit. At sa gilid ng kanyang tanaw, ang bulaklak sa ilalim ng puno nagsisimula ng mamuo ang pulang buto. Parang puso. Parang paalala. Kung kailangang mawala ang isa para mabuhay ang lahat, pipiliin kong ikaw ang matira. Time loop echo. Pero ngayon, mas mabigat ang bigkas. Mas totoo. Kasi alam na niya, minsan, hindi sapat ang isa. Minsan, inuulit ng mundo ang sarili niya para paalalahanan tayong may dapat tayong piliin. Kahit masakit. Kinabukasan, sinimulan niyang isulat ang kwento. Hindi para ikalat, kundi para maalala. Para kung sakaling bumalik ang dilim, may isang tinig na makakasalubong nito. Tahimik na ang gabi. Pero habang tinatakpan niya ang bintana, may narinig siyang bulong mula sa sulok ng kanyang isip. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang? Hindi na siya sumagot. Tiningnan na lang niya ang langit. At ang bituing kumikislap, tila nagsusulat ng bagong alamat.